Masasabi ninyo sa ongoing na impeachment trial, Solito? Actually, kung susuriin natin at pinakikinggan ko yung inyong mga pinag-uusapan kanina na nagumpisa pa doon sa Quadcom, nagkaroon pa ng parang mini trial doon sa Yes. Committee on Justice, at pangalawang beses na ito na inattempt ng House of Representatives na matanggal sa political equation si Vice President Inday Sara. Ang tingin ko kasi rito, ito ay high-level conspiracy na simula't mula pa siguro noong 2023 ay pinlano na ng administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong BBM kasama ang dating speaker ng House of Representatives na si Congressman Martin Romualdez. No? Kasi pag pinagtahi-tahi mo yung lahat ng kanilang ginawa, makikita mo na talagang sa pulmula, ito ay pinlano. Whether sila ang nagplano o baka merong pang foreigner na kung sabi nga nung gagamitin ko na yung word na Rasputin kasi uso ngayon yung Romanov, di ba? Yes. Yung Romanov, ang utak ng Romanov, yung si Rasputin. So hindi ko alam kung sino ang Rasputin sa palasyo na siyang nagdidirihe ng lahat ng ito. Okay. No? Okay. Kasi para bang pareho nung dalawang testigo na galing sa NBI, pinoint out na ninyo kanina yung pwede ba magkamali sa spelling? Pwede ba magkamali sa date, sa mga petsa? Pwede bang magkamali na yung Department of Education gagawin mong Department of Justice? Kung talagang inimbestigahan mo. Apo. Pwede bang hindi mo konsultahin ang PNP, ang National Security Council, ang ISAP ng AFP, kung totoong may banta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas? O talagang sa pulmula, meron ka ng gustong o desired conclusion, no? At lalagyan mo na lamang ng laman yung conclusion na yon, no? Kaya pinagtahi-tahi mo yung mga nangyari, yung base dun sa video na kinuha nyo lamang sa secondary source, no? At hindi sa primary source. Parang pinagtahi-tahi nyo ngayon to para palabasin na grave threat at inciting to the sedition yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara dahil nakita niya yung sobrang pang-aapi sa kanyang mga tauhan. No? So yun, and if you notice nga pati sa Quadcom, pati si Pangulong Duterte, di ba? Kung ano-anong mga ginawa nilang disrespect sa isang dating pangulo ng Pilipinas, no? At naglabas sila ng kung sino-sinong testigo na sa totoo lang wala namang sinabing talagang makapagko-conclude ng mga kasalanan na kanilang ipinipinta dito sa mag-ama, no? All the way talagang planadong-planado ito, no? Dahil takot na takot sila at siguro pati ibang bansa, no? Takot na manumbalik ang isang Duterte sa Malacanang, no? So posibleng ganyan ang nangyari. Yan ang aking theory of the case, so to speak.